So what's up guys, welcome back dito sa Bymax TV. Sa bidyong ito ay tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng CPU or processor dito sa ating mainboard or motherboard. So ang gamit nating motherboard ay itong socket LGA 775GB motherboard. So medyo luma na itong motherboard na ito pero gumagana pa itong mainboard na to. In my previous video, tinuturo ko kung ano yung mga kagamitan nito, ito, lahat. So kung gusto nyo makita yung video na yun, ay click nyo lang dito sa channel ko. So kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay huwag mo kalimutang i-like at mag-subscribe at hit the bell notification para ikaw ay ma-notify kung meron pa akong mga video tutorial katulad nito. So ngayon, ang gagawin natin ay ikakabit natin itong processor at itong heatsink fan. Itong CPU kung makikita nyo dito, meron itong thermal compound para hindi ito mag-overheat. Okay, so bago natin ilalagay ay lalagyan natin ng thermal paste ang ating processor. Nalagyan na to ng thermal paste yung luma dahil wala pa akong bagong thermal paste, pero huwag kang mag-alala dahil gagana pa ito. Ayan, so simulan na natin. So itong heatsink fan, ito yung cooling system natin. Ayan. So ito yung ating processor. Ito Intel Core 2 Duo lang itong gamit ko sa demo na to. Ayan. So makikita nyo dito may nakasulat sa taas. Ayan, Intel Core 2 Duo. Ayan. At ito yung mainboard na gagamitin natin. Itong socket LGA 775. At yung brand niya is Gigabyte. Lagi nyo pong tatandaan na pag kayo ay bumubuo ng computer, dapat nyo pong alamin kung anong compatible sa kanya na processor. Example, bumibili ka ng LGA 775 socket motherboard, so kailangan mo ding i-search kung ano yung compatible sa motherboard na ito. Same din dito sa kanyang RAM or random access memory. So meron siyang nakalagay dito na DDR2 1066, DDR3 1033 MHz. Ayan, so nakadepende kung anong RAM ang compatible sa kanya. So dapat mo munang alamin. So ngayon, ang gagawin natin ay ilalagay natin itong processor dito sa ating mainboard. So ayan, para matanggal natin, ganunin natin. Ayan. At open natin. Ayan. So itong mga pin dito, ayan, parang buhok ang liliit niyan. So dapat kayong mag-ingat kung kayo ay maglalagay ng CPU dahil pag mayroong isang pin dito na mabali ay hindi na po gagana itong mainboard. So itong mainboard ang kailangan mong ingatan dahil nga yung pin niya ay palabas. So posible siyang mabali once mabagsakan. Example, mabagsakan siya ng processor ay madali siyang mabali dahil nga sobrang liit niya. Yan. Okay, so nakikita nyo naman na napakaliit. Sa AMD naman, sa ibang brand naman ay iba din yung itsura dahil itong processor nila ay dito yung mga maliliit yung katulad niyan. So dito ka rin mag-ingat, no? Okay, so depende talaga. So kung ikaw ay maglalagay ng CPU, meron itong palatandaan dito at dito. Sa motherboard meron siyang palatandaan dito, ito at itong isa. Ayan. So dapat lang nating ingatan talaga guys dahil pag mabagsak natin bigla itong processor ay posible talagang masira itong ating mainboard or motherboard. Kailangan dahan-dahan lang talaga yung paglagay para hindi mabali yung mga pin sa loob. So ayan, at nalagay na natin. So yan po yung hitsura niya pag nalagay na siya. Fit po yung gilid-gilid niya. Ayan, yung curve kanina, ito. Yan, naka-fit po yan. So ngayon, i-close lang natin itong cover niya. Ayan. At ibalik na natin at hilahin natin kunti pabalik dito at ipasok natin. Ayan. So naglalak na siya guys. At ngayon naman ay ito na namang ating cooler. Itong heatsink fan natin. Ayan, ilalagay natin dito sa ating mainboard. So meron siyang dito guys, meron siyang lock. Kailangan i-twist mo siya ng isang beses para siya ay maglalak. So ngayon, ang gagawin natin ay merong butas dito.
Okay? So merong 4 na butas itong mainboard natin. Ayan, so dyan natin ilalagay yung ating heatsink. Itong 4 na ito ay ipapasok natin doon sa 4 na butas sa ating motherboard. So ayan guys, ipa-plug na natin siya. Yan, lagay natin sa 4 na butas. So yan, kailangan nyo lang i-shoot yung 4 na paa ng iyong heatsink fan. Ayan, at pag ma-shoot na siya guys, ay kailangan mong i-press itong lock. So kailangan guys, pag maglagay kayo ng heatsink fan, dapat makikita nyo itong 4 na ito na lumabas at nakalock na siya. So meron siyang itim, ayan. Yan. So meaning guys, lock na po siya. So ayan guys, okay na, nakabit na natin itong heatsink fan. So next na gagawin natin ay itong wire niya. So medyo mataas po yung wire ng ating heatsink fan. So pwede mo siyang itali dito. Ayan. So depende na sa iyo kung ano yung gagawin mo. Okay? Or pwedeng kumuha ka ng ballpen, or pwede kang kumuha ng ballpen at gaganunin mo lang para medyo malinis tingnan yung wiring sa iyong computer. So ayan, nakaganyan na siya guys. Ayan, so plug natin dito sa CPU fan. Ayan, nakalagay. So yung ibang mainboard hindi lang dito nakalagay, minsan dito sa gilid or makikita nyo mayroong nakalagay na CPU fan. Okay, so ngayon meron siyang, makikita nyo dito na meron siyang lock, no? So i-position lang natin, kailangan fit po siya. Ayan. So ayan, press lang natin at ayan, so pwede na, nakakabit na natin itong processor. Ayan guys, medyo madaming alikabok. So kung kayo ay nagkabit ng heatsink fan or CPU fan, kailangan nyo munang linisin para smooth po yung process ng system nyo. Ayan. So ito, hindi ko pa nalinis, so lilinisan ko pa to. Ayan guys, so ganyan lang po magkabit ng processor. So itong heatsink fan, marami po itong klase. Yung mga bagong computer ngayon, medyo malaki na yung heatsink fan niya at naka LED light na, no? So hindi mo lang po ito yung pinaka basic na pag assemble ng computer. So ayan guys, I hope may natutunan kayo sa videong ito, at don't forget to like at subscribe sa channel na ito dahil marami pa akong ituturo na computer tutorial dito sa Bymax TV.